Okay, good morning mga ka-printing. Meron naman tayong bagong pinagkakabalan ngayon. So, acrylic naman tayo. So, meron tayo dito acrylic laser. At tayo laser cutter dito, no? Ngayon ko lang siya natututukan ng pansin. Ah, 100 watts na laser cutter. Laser engraver, laser cutter. So, ngayon ko lang siya natututukan. Gawa ng medyo na-busy tayo. Lalo nakaraan, nag-open tayo ng bagong shop. Doon tayo pumutok. So, ngayon, balik ulit tayo dito sa SNL Pasita. Kaya, kumbaga, medyo matututukan na natin ang gusto yung ano. Ngayon, ito, karaniwang ginagamit ito sa mga build-up. Build-up, so kaya naman sa mga logo, yan ang karaniwang gamit ito. Ngayon, ginagamit ito sa mga paggawa ng plate. Sorry, ganyan nga, mga plate. Pero yung ginagamit natin pang cut. So, mamaya, bigyan ko kayo ng sample kung paano siya ginagamit, kung paano nagka-cut ng mga ganitong laser, paano nag-engrave, paano nag-ano. Pero pagka-cut na lang, so mga basic tayo. So, ito ang problema ko rito, kaya hindi siya natutukan. Wala akong market. Isang natutunan ko, kung wala kang market, sabi nga, ikaw gumawa ng market. Yun na naman kasimple yun. Wala kang customer sa ganyan, gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng customer. So, naisip ko ngayon, ito yung tatlo na rin naman yung shop natin. Gawin natin, bawat shop dapat mag-provide tayo ng ito. So, may customer na tayo kagad. May sarili natin, customer na natin. Hindi na tayo bibili na mga ganito sa kanila. Tapos yung mga logo, tayo na magkaka. Okay, ganun yung gagawin natin. Okay, pakita ko sa inyo from start to finish magawa na. Acrylic plate muna tayo. Okay, so yan, kailangan mo ng laptop or desktop. Siyempre, itong laser cutter. Ito, sukat nito pang 2 feet by 3 feet. Sabi nila kaya hanggang 5 mm pero parang sa karanasan ko yung 3 mm na acrylic parang hirap na nga siya. Or baka medyo bagito lang ako sa setting. Pero duty natin tuklasin. Okay, so dito tayo. Pressure kayo, hindi pa nakasetup na maayos yung ano ko. So ginagawa ko lang ngayon lipat-lipat mo na. Pagka lalagyan ko doon ng stationary na pwesto talaga yung dapat. So ngayon, close natin muna lahat para kita niya. Ano po siya, no? Ano ko na sa desktop muna. Kasi ito yung key niya. Okay, buksan natin yung Korean laser. Sana nakikita nyo, connect siya na. Medyo pipitsugin yung cellphone na gamit natin. Then, control I para kunin natin. Sa desktop ko lang siya inilagay. Yan, ito yung 2 pieces ng motor. Report natin. Since hindi naman detalyado, click natin itong trace bitmap. Tapos yan, quick trace na lang natin. Hindi naman gano'ng detalyado yun. Ayan, na-quick trace na siya. So, since na-quick trace na siya, dito sa upper portion, meron dito nakalagay na Corel Draw setting, engraving, cutting, tapos device initialization, ayan, ganyan. So, tayo, dahil cutting ang gagawin natin, cutting tayo. Ako, pagka gusto kong maniguro, kasi makikita mo dyan, pwede mong i-positionin yung ano. Kita natin dito.
yan, pansinin nyo, doon siya magsisimula. Pero kapag dito, pwede ko siyang ilayo. At magagalaw ko yung position niya. Ito yon, pwede yan yun. No? Pag ginalaw ko po ito, gagalaw din yung ano doon. So, ibig sabihin kung saan ko ano. Yan ngayon, tinuto ko na siya ng ganyan. Para pag ano, gusto ko maniguro ng pwesto niya, kung tama, i-preview ko. Hindi ko muna bubuhayin yung laser. I-preview ko lang para gumalaw. Okay, tingnan natin ha. Preview. Pindutin natin yung preview. Tingnan natin siya. Ang gagawin niya, bakit disconnected daw? Pinutin natin yung pause. Preview. Yan yung preview. Kasi ninyo, maandar siya pero wala po siyang apoy kasi naka-preview lang siya. Patay naman po yung laser. Ang purpose ko lang is makita ko kung hindi lalagpas o yung aking cutting. Eh sayang naman kung nag-cut ka ng gano'n tapos biglang pag ano mo sobra pala dun sa yung acrylic. Yan. So ayan, katulad yan, no? Dikit na dikit. Pero dahil pin-review ko siya, kita ko kung sobra o hindi. So pagkakataon yun, hindi naman pala sobra, okay na po siya. Okay, then magkakating na tayo. Kakating na tayo, mabaho ko siya. Ito, so sasara natin. Yan, so ko lang konti ito, laptop. Okay. Napapasin nyo, magkakaroon na rito, lalabas yung laser engraver machine, yung number niya. Tapos ngayon, nakakaspo na rin siya. Start na, ito, meron kasulat dito, starting, click natin, starting natin. Okay, so para ipakita sa inyo ng malapitan. Yan po. Yun, maandar na siya. Hinahanapan niya pa yung pwesto na una, no? Hindi pa siya nagkakat. Yan, then. Saan siya nagmula? Doon, isa sa dulo pa nagsimula. Ayan, tapos yun, nakipansin nyo, kumikislap na po siya ng todo. Nagkakating na po siya. Lumaapoy na siya. So, tignan natin dito sa bandang ilalim kung ano. Ayan, ito, nakikita nyo, yan po yung lakas niya. Halos tinodo ko na. Yan po yung niya. Tukan natin sa ilalim para makita natin kung ayun po, oh. Kapasin ninyo, may apoy. Yan. So, ganyan po. Nakapin niya. Tuloy-tuloy na yan. Makikita nyo rin kung gaano katagal siyang kinap. Ayun. O, pues, parang hinahanap niya kung saan siya madali makakapagsimula, no? Yan. Nakakatuwang panoorin to, no? Kaya lang, pag lumapit ka rito ng todo, no? Sa totoo lang, mabaho. Kasi amoy mo po yung nasusunog na acrylic. At hindi pa yan sobrang baho kung tutusin. Lalo na po pagka Sintra board po ang isinalang ninyo. Napakabaho po. Yan. Nakakawili siyang panoorin. Pero wag ko kayong mawili dito na dumikit. Mabaho po siya at masama sa kalusugan. Ayan na nga, libo na nga ako.
At saka niya binutas yung loob. Ayan, binutas niya na. Okay, another butas. At pagkatapos niyang butasin, tutunog siya na sabi niya, tiring, tapos na raw. Okay, 2 minutes and 57 seconds na wala na kagad eh. So, yun po yung ano, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan, yan yung mga yan. So, ngayon, ito naman po yung lakas ng ano niya. Ito po yung button para sa laser. So, dahil tapos na siya, papatayin ko na yung laser. Yan, namatay na rin po yung indication niya rito kung gaano kalakas. So, ayan. At yan po ang laser engraver. Yan, ganyan po siya kalaki. Actually, halos 1 taon po siya naging lamesa sa akin. Kasi dahil wala ganong nakakaunawa kung paano gamitin, naging tambakan lang po siya na at wala rin kaming project sa acrylic. Naging tambakan lang po siya ng mga damit, kung ano. So, ayun nga, natapos kahapon yung pagkakat ko. Ang napansin ko, yung hindi smooth yung cutting niya. Tapos medyo sagad-sagad na nga yung lakas, pero parang hindi ako satisfied dun sa cutting. Then na-realize ko, yun pala yung mga error ko. Yung distancing nung lens, nung laser, nung pinaka-laser niya, yung distancing niya, may factor pala yun. Hindi pala obra ng basta dikit lang, gano'n. May mga gano'n pala. So, yun yung unti-unti ko ngayon pinag-aaralan. Yan, acrylic so, naman yan. Habang katanggalan siguro po, mapapractice ko rin ng mga practice yan. Register na. Yan naman po yung pagkakabalaan natin ngayon. Yung laser cutting naman. Okay, so hanggang sa muli nating kwentuhan. So, baybayin nyo kung muli, tapos sabay-sabay natin pag-aralan yung pag-laser cutting naman po. Okay, happy printing po.